So guys, for today's video, kasama ko si Mark at pupunta kami sa Jebel Jais. Yeah, ano may meron sa Jebel Jais at gusto mong puntahan? Well, magandang gumawa ng video doon para... Tsaka hindi ko pa rin siya napupuntahan. Gusto kong puntahan yung Jais Leather. Kasi nakikita ko siya sa social media, sa TikTok, yung mga nagvi-video doon na nag-slide sila ng sa From mountain going to the ano. Yeah. So ilang oras pa ang biyahe papunta dun? Nakalagay sa Waze kanina is 2 hours From there. From there, oh my God. So paguran po itong pagdadrive namin na ito. Pero ang gagawin namin is siya muna magdadrive na 1 oras. tapos siya Ako after. na magdadrive. So while doing this, syempre magkakwentuhan din muna tayo about sa buhay ni Mark. Buhay ko? Oh, buhay mo, ikaw yung nandito. Hindi. Kasi Hindi ba may pwedeng- ibang tao yung pag-usapan natin. Kaya nga. Pangit Ikaw naman muna, yun. ano pa Hindi ba pwedeng Pangit naman. Naku po, mukhang uulan. So, At may balita, may balita. Mukhang uulan kasi may kulog. Yun pala yun. Ano nangyari sa'yo? Okay. Yun, hindi kumain kasi ako ng manghang. Tapos uminom ka ng juice. So parang nagsasalo-salo silang ganun. Nagmekos-mekos na sila. Eh pag umubo ka, ganun ka na. Kadi. Ano yun? Pinapaliwanag ko. Okay, so pag-uusapan po natin yung buhay ni Mark. Bakit buhay ko? Pwede bang buhay mo naman? Bakit buhay ko? Eh, buhay mo kasi ako yung vlog ko to eh. Vlog mo ba yun? Hindi sige, kunwari vlog ko na lang para ikaw tinatanong. Hindi. So kamusta naman ang mga buhay-buhay natin Ano tayo, this past few years? mag-share tayo para mag-share ka. Okay, pag nakarelate ako, mag-share din ako, diba? Hindi yung ano to. Okay. Sige. Okay, so sige, mag-start tayo. So, kamusta naman Mark ang buhay dito sa United Arab Emirates? Ang buhay dito sa United Arab Emirates, ngayon kung pag-uusapan natin yung ngayon, Parang ka nagbabalita. Agaw ko mag-uusapan kung pag-uusapan natin yung ngayon, ay mainit. Sobra. Mainit, tapos syempre ako galing ako ng bakasyon. Saan ka nagbakasyon? Nagbakasyon ako sa Pilipinas. Mashallah, sana all. 3 weeks lang naman. Ayun. So, pagbalik dito, syempre, trabaho ka na ulit. Ito, tatrabaho nga tayo ngayon eh. Punta tayo, gagawa tayo ng video. Kaya, yun, okay naman dito sa Dubai, sa UAE. Parang hindi pa natin napag-usapan na sa ibang vlog natin kung paano ka nga nakapunta dito sa United Arab Emirates. Yes. Kasi dati kayo mga artists. Ang name na group nila is UGs. UG's Gagi. Upgrade. Ano mo? UG. I mean UG. So madami mga UG upgrade pala yun. Okay. Ayun. Ano pa? So maggagawa tayo ng Islam book for today's video. So tatanungin natin yung mga nandun sa Islam book, itatanong natin sa'yo. Like your ano ba ang status mo sa life ngayon? Ano ba muna ang totoong pangalan ni Mark? Ang totoo kong pangalan, Mark Luis B. Baracael. Mark Luis. May Luis pa pala. So dapat pala tinatawag na lang namin sa'yo Luis. No? Wag na. Hindi ka sanay na Luis? Mark na lang. Hindi, parang okay na Luis. Para Marco naman. Kung gusto niyo Mark B. Bakit B? Baracael. Pero mas okay yung Luis. No, Luis. Okay, so si Luis po ang kasama natin ngayon. Hindi ako sasagot. Ay ka, okay Mark, parang lasing tong nagdadrive na to. So ano ba ang favorite food ni Mark? Islam book talaga ito. Sige, gusto ko yung mga ganyan tanong. Ang paborito kong pagkain ay spicy. Mga spicy food, like mga yan. Kahit anong spicy food, as in Kahit anong anything, spicy basta food maanghang. ganyan. Like wala kang pinipili, Wala. fish, gulay, Lahat maanghang. onion na maanghang. Hindi ako kumakain ng bawang. Di ba? Hindi ako kumakain ng sibuyas. Di ako kumakain ng sibuyas. Pero depende na lang kung yung meron kasi akong tinitinda sisig. So, doon lang ako kumakain ng sibuyas. Kasi hindi ko siya nalalasahan, hindi ko siya nakikita. Pag di mo nakikita. Kasi and what's your favorite color? Wow, talagang pang to, mga high school. Favorite color ko is black. Black, white, blue, red. Dami no. Isa lang. Black. Black lang. And your
Status? Marital status? Marital status ko ay ano na po ako. Single pa naman ako. Pero syempre meron tayong ano tawag doon? Partner. May partner. Yeah. So, At saka meron yan? tayong ano tawag doon? Anak sa pagkabinata. Hindi. Ano? Ano? Ano na ako engaged. Engaged ka na. Oo. So yun. So, engaged ka na pala. So, Yes po. kailan mo balak magpakasal? Siguro mga after 2 to 3 years. Tingnan natin. Mashallah. Tingnan natin kung makakaipon tayo kasi yun naman talaga yun eh. Kung Piling ko makakaipon ka kasi magaling ka maghawak ng pera. Paano ba ang ginagawa mo? Okay, kasi madami dito nagtatanong yung sa sweldo, magkano ba kalimitang sweldo ng mga tao dito sa United Arab Emirates at magkano yung bahay? Sige nga, ano nga natin yan, yung parang magkano yung computation. Magkano ang gastos mo muna sa isang buwan? Yung gastos tingnan muna natin. actually hindi ko ayoko sabihin yung Wag yung sweldo pero yung gastos. sige, yung gastos ko is actually yung ginagastos ko lang naman ay Magkano muna sa bahay? sa bahay kasi. Sabihin na natin mga nasa range niya is mga 1.5. Sabihin na natin ganun yung mga range ay 1.5 pababa. Pababa, hindi. Yung exact na binabayad mo. Yung exact na binabayad ko is 1.4. Okay. Yan. So partition na yon. So syempre, Partition yun. Solo ako sa room. Ako nang bahala doon. All in na yun. I mean, kahit magluto ka, maglaba ka, libre ang water, libre ang Dewa. electricity. Dewa, yan. Dewa is Dubai Electric Water Authority. So sila yung nag-handle dito. So 1.4 ang bahay. So all in. libre, all in, yeah. Pag sinabing all in, internet, water, yeah, electricity is libre. Pero water, hindi yung water na iniinom So bibili ka pa rin ng water mo. Kaya doon sa flat namin, yung mga nasa labas puro tubig, kinukuha mo na lang. Grabe ka naman, kaya pala nawawala na lang yung tubig nila doon. Yun naman, pag nakakita ako, di ba may tubig doon, wala akong tubig. Yung mga big water lang. Walang tubig. So, kahit hindi nila alam, pahiram muna, balik ko na lang bukas. Pero hindi naman nababalik. Nabalik ko. Kami nabalik mo ba? Okay. Minsan ba, tapos ano pa yung mga kwan nyo? Ano pa yung gastos mo bukod sa bahay? Ako sa everyday yung pagkain mo, umagahan, tanghalian, hapunan. Minsan pagkain. So, ito kasi yan guys. Kapag nagtitipid ka, hahanap ka ng kainan na mura. For example, dito sa may Philippine supermarket, meron dito 15 dirhams. 2 ulam na. May isang kanin ka pala, napakadami. So, ilang beses mong kinakain yun? Isang beses lang kinakain. Isang beses lang. Hindi naman katulad ni nung kasama yung ni Jean na 2 beses. Ako dati ganun ako. Yung isa nagtitipid ako yung 15. Kasi sobrang dami naman kasi na rice nun, saka 2 yung ulam. So hinahati ko yun para mamaya yung iba. Dati ganun ako. Ako naman kasi isang beses lang ako kumakain sa isang araw. So ang gastos mo lang sa food sa isang araw is 15. Tapos kung gusto ko, may drinks pa yan meron yung may maliit na juice. Juice and then. So kung gusto mong bumili ng ng drinks or kung magbawas ka pa ng another 5 dirhams. So 15. Sabihin na natin 20 dirhams per day. Ang pagkain mo? Parang ganun. Napakatipid mo nga pala. Parang ganun. Bakit sa beses ka lang kumakain? Hindi ka ba nagme-merienda? Hindi ka nag-ano? Hindi mga pera na lang kung libre. Naka-schedule ba? Naka-budget ba yun na dapat 20 dirhams na ang gagastusin ka sa isang araw? Hindi, pangit kasi yung para sa akin lang to Sa inyo kasi kung nagbabudget kayo, okay yan. Hindi ako nagbabudget para dun sa, for example, 1 linggo. Hindi ako nagbabudget para dun. Basta ako kasi gusto kong nakikita ko yung pera ko. Pag nakikita ko yung pera ko na malapit na mabawasan, dun parang medyo magtitipid na ako ng sobra. Kuripot kasi ako Oo nga, sobra. So parang medyo malapit na mabawasan. Ano yung pagbuo ba? Babasagin yung gano'n? Pag babasagin na yung 1,000, gano'n? Pag nabasag na yung 1,000, kasi ganun yung nangyayari. Pag nabusang dire-diretso, ako kasi hindi naman ako gumagastos para sa
sarili ko. Ano ba binibili ko? Pag nag-grocery ako, bibili ko shampoo. Oo. At saka yung mga paborito ko na pagkain like century tuna or spicy noodles. Oo. Yung mga, ayan, shampoo, sabon, toothpaste, toothbrush. So magkano na ginagas mo dun sa mga pang ano mo? Siguro magba-budget ako doon ng 100 to 150 dirhams. Sa isang buwan yan? Oo. Grabe, napaka okay. Hindi ka bumibili ng mga kwan mo, like for example, mga biscuits, mga ganon. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganyan eh. So sobrang tipid mo nga pala. So ano pa ba ang gas mo bukod doon? Gagala ka? Gagala ako. Pamasahe? For example, pag halimbawa meron akong pagtuturo ako ng ano, alam mo, magtuturo ako ng sayaw. Malaki naman ano doon. Ano yun? Metro. So sa metro, gumagastos ako ng 7 dirhams. Pero ngayon madala ka na magturo ng sayaw. So ngayon sa office, monthly, hindi naman ako, nilalakad mo na lang. Hindi ako nagpapamasahe sa pag pumapasok sa office. Naglalakad na lang ako. At saka meron akong may scooter din ako. So di ba wala naman ako binabayaran sa wala. Kasama na naman sa kuryente yung 1/4. So pag nagcha-charge sa bahay. So yun, may sira dito, mali ito. yung tipid, yung scooter naman binili ko naman yun yung kauna-unang sweldo ko dito sa Dubai. Wow, reward. May reward sa sarili. Okay. Tsaka wala akong binibili para sa akin. Kung bumili man ako ng damit, yung kailangan lang. Madala ka na. Saka saan pa kadami mo din? Kasi marami naman akong damit. Saka it doesn't require you na bumili ng damit nowadays. Yeah. Especially Hindi katulad dati nung performer kayo, kailangan iba-iba talaga. Ano nyo ngayon kahit paulit-ulit. So in total parang wala pang 2,000 dirhams ang gastos mo pala sa isang buwan. Hindi ko masabi. Kung maaari nga 1,000 lang, 1,000 lang a month. Paano yun? Huwag ka na bahay na 1 pa. 1 po. Ang daming 1,000 lang a month. Yun sa ano mo after sa ano. So parang 2,500 ano. Kahit mga tama, kung 2,500 ang gasto sa isang buwan. Pero hanggang maaari wag hanggang. Nagpapadala ka pa sa Philippines? Minsan hindi. Minsan no. Naiisip ko rin kasi parang okay pa naman yung sila doon. Okay pa naman sila sa Pilipinas. Tsaka kung ano, mahirap kasi yung hindi mo mauuna yung sarili mo muna dapat mag-ipon kasi paano kung unahin mo nga yung sarili mo sa mga, para sa akin lang naman to yung mga kababayan natin na nandito sa UAE. Paano kung hindi mo nauna yung sarili mo pero ang nauna mo ay yung mga tao mo na mahal mo sa buhay na nasa Pilipinas kasi padala ka ng padala. Paano kung sila naman yung paano kung ikaw naman yung lumubog? Paano mo na sila matutulungan? Paano ka na makakapagpadala sa kanila? Nagigets ko. So parang ang sinasabi mo is unahin muna natin ang sarili natin, palakasin muna natin ang pakpak para makalipad, saka tayo tumulong sa iba. Kasi pag ikaw bali ng pakpak mo, hindi ka makatulong, paano mo tutulungan sarili mo? Paano ka tutulong sa iba? So tatama naman din yung ganong mentality talaga. Sa akin lang yun kasi syempre mahirap na. Hindi, pero ganun naman talaga dapat kasi most of the OFW is, ako na naman sweldo lang is 2,500. Lahat almost papadala pas walang matitira sa kanila. Tapos sasabihin sa mga kamag-anak nila na kaya ko pa, ganyan-ganyan, pero deep inside hindi na nila kaya. So hanggang worst come to worst na mangyayari is malala na pala yung naging problema nila dito, pagkapaskala sa Pilipinas, ganun pa rin na okay sila. Akala nila bilang isang OFW ka, akala nila ganun-ganun lang yung buhay mo, na akala mo lagi kang tawag ito, akala nila okay yung buhay mo bilang OFW, na pagdating mo sa Pilipinas, umuwi ka, dami mong pera, dami mo ayos na yung buhay nito. Hindi ganun eh. Hindi alam ng mga nasa Pilipinas kung ano yung feeling ng OFW ka tapos mag-isa ka dito sa pinag-workan mo din naman syempre yung pera mo, kasi ang hirap-hirap din naman ng biglaang parang kala kasi nila basta nasa ibang bansa mayaman ka na, yun naman talaga yung akala nila, diba?
Kaya hindi ganun. pag umuwi ka ng Pilipinas, lahat siya pag di mo nabigyan, magtatampo pa. Ay! May nagtampo ba na umuwi ka sa Pilipinas? May nagtampo. Wala naman nagtampo. Wala naman nagtampo kasi wala ka naman masyadong wala naman yata masyado nakaalam na umuwi ka. Yung pamilya ko, siyempre alam nila na umuwi. Ang nagtampo yung nanay ko kasi umiyak eh. Bakit? Ba't pinapaiyak mo yung nanay? Hindi kasi hindi ko siya nire-replyan. Hindi ko siya sa na chat. nandito ka ngayon, hindi mo siya kinakamusta ka, hindi mo nire-replyan, gano'n? Ang kausap ko kasi yung ate ko. Oo. Eh bakit naman tayo makausap nanay mo? Tapos tinanong ako ng ate ko, ba't hindi mo daw nire-replyan si nanay? Sabi ko, ayoko na mag-reply. Ayoko na mag-reply. Tapos yun, hindi umuwi ako sa amin sa Quezon. Hindi ako pinapansin. Ay, seryoso? Hindi ka pinapansin? Umiiyak na pala. Sabi, niloloko tuloy ng tatay ko na, nanay mo umiiyak. Ayan, hindi mo daw kinakausap. So, tampururot pala si Mother Earth. Niyakap ko na lang. Pag-ayakap? Umiiyak pa rin. Hindi yun. Binigyan ko na lang ng mga paborito yun. Chocolates, ganyan. Ng pera. Binigyan mo ng pera para okay na si Mother, no? Hindi pa. Hindi pa agad? Hindi pa agad. Ano? Mga 3 to 4 days pa ako noon. Nagbigay? Mga ganun. Pero pag umuwi ka sa Pilipinas, galing ka sa ibang bansa, syempre, feeling mo, special ka. Pagising mo, meron ng, hindi ka nga pala kumakain ng breakfast, sabi mo. Hindi, pagising. Pag gumigising ako noon, parang, ako din pagising ko noon, wala. Aalis na lang din ulit ako. Maliligo. Napakainit ngayon sa Quezon sa amin. Mainit sa probinsya talaga. Mainit sa probinsya. Kaya yun. Tulad ko, may baby na rin ako. So pumunta rin ako ng Bicol noon. Ilang taon na ang baby mo? Ang baby ko ay magsi-6. Grabe yung parang uulan naman. Magsi-6 years old na. Si baby Macy Tot. Si baby Macy Tot. Kilala ka pa naman. Oo. Ano tawag sa'yo? Daddy. Daddy talaga? Naman siya, clingy naman siya sa'yo, niyayakap ka, kiss ka. Mabait naman yun. Kaso siga. Bakit siga? Mana sa tatay? Siga ng kanilang barangay ng mga kabataan doon. Bakit? Siyang leader. Wow, leader. So mana pala sa tatay na. So ang tanong dito, ano pang tanong mo? So din nga sa pagiging OFW yun lang. So imagine ikaw pupunta ka dito, sa mga taong gusto pumunta dito sa United Arab Emirates, tapos nakakita ng salary na 2,500 dirhams lang. Di ba? Parang hirap. Kasi let's say bed space, ikaw, yun, gastos mo pa lang yun, matipid ka pa nun. Paano kung ang sweldo mo lang dati, ako nga dati, sweldo ko lang dati 2,500. Ang hirap budgeting. Ang hirap nung 2,500, nagpapadala pa ako sa Pilipinas, nagpapaaral ka, parang 300 dirhams dati na save ko. Actually, hindi ko pa na-save, pinagcha-try ko pa. Chay pala kami lagi nun. Grabe, parang na-imagine ko nung araw, ganun yung life. Medyo, pero tiis-tiis, alam mo naman, sabi nga nila, wala yan sa kinikita mo. Nandun yan, kung ano yung nasi-save mo. Kasi malaki nga kinikita mo, pero wala ka nasi-save. Pero maliit nga kinikita mo, madami ka nasi-save. So, mas okay pa rin yung mas nakakapag-save kesa dun sa puro gastos ng gastos, di ba? Bakit ba tayo nandito sa United Arab Emirates? Bakit ba tayo nasa ibang bansa? Kasi gusto mo gusto mo makaipon eh. Oo. Gusto mo mag-save ng, tsaka gusto mo magkaroon ng career dito sa ibang bansa. So, tama naman. Ikaw, ano ang long-term plan mo? Kasi syempre dito sa United Arab Emirates, I can say na everything is temporary. Pag wala ka ng trabaho, sometimes you're thinking to go back to the Philippines for good. Pag nandun na sa Pilipinas, mahirapan, gusto bumalik dito. Madaming ganyang Filipino eh. Pero ikaw, what's your long-term plan? Kasi kunwari mo, biglang ka nahirapan, biglang ano naman nangyari sa'yo. What's your plan? Ako, yung hirap nandyan na yan eh. But what's your plan? Ang plano ko is syempre makapag-save ng money.
Kasi oo nga, wala namang hindi natin alam kung ano mangyayari in the future. Kaya magse-save ako ng money para para makapagtayo ako ng business kung dito or sa Pilipinas. Para meron akong doon ako magfo-focus. Kumbaga para na rin sa magiging pamilya ko. So yun yung plan mo. Pero do you have any specific parang amount of money na pag na-reach ko na to, I'm going to stop working, tapos i-start ko na to, or after 2 years or now, kailan? Siguro pag hindi ko alam kung magkano yung kailangan ko maipon, pero gusto ko mas mataas sa 2 million. 3 million gano'n. Hindi, mga gano'n. Mga pa 3 to 4 siguro makapag-start ka na ng business or something. Tapos kung dito sa mag-stay ako dito sa ibang bansa, sa UAE, siguro mga hindi ko masabi. Paano kung nandito pala talaga lahat ng luck mo, di ba? Bakit? Nagets ka na, pero yan kasi yung hirap sa atin. What if hindi mo ma-reach yung ganon, 3 million, 4 million, so what will happen? So you're going to stay working lang then ganon, hindi mo tutuloy yung pangarap mo? Hindi, syempre tutuloy ko pa rin. Kasi doon yun yung tinatawag natin na magre-risk ka. Na para sa business na gusto mo. Kasi hindi mo naman alam kung paano, kung malakas yung pakaramdam mo na magkaroon ka na swertehin ka na gumanda yung takbo ng business na ginagawa mo. Kasi nandun yung utak natin na hindi dapat kailangan ang gawin mo is paghirapan mo kung paano makukuha yung victory. Parang gano'n. Ikaw ba sa mga iniisip mo sa life, nangyayari yung mga gusto mong gawin sa buhay? Based on your experience, like for example, di ba, gusto ko yan, pas nagagawa mo? Nagagawa ko siya. Almost lahat ng iniisip mo. Kaya parang gusto mo talaga. Kaya kung iniisip ko na ayokong i-share like yun parang sa akin yun basta yung namamanifest mo yung mga bagay na gusto mo masama ganyan. Bakit parang iba? Bakit nangingiti ka? Hindi naman sa yung parang yung mga gusto mo lang gawin sa buhay na ito kasi iba yun. Hindi, may nangyayari dito sa kasi para sa akin, kung ano iniisip mo na gusto mong gawin, the universe will conspire. Kasi naman puro gusto mong gawin pero ang dami mong negative na naiisip. Hindi mangyayari yun. Dapat positive lang. For example, gusto mong magkaroon ng ganitong bagay, pero iniisip mo na gusto mong magkaroon, pero nung nasa likod ng isip mo na paano ako magkakaroon ng ganitong bagay, ganito, ganyan. Dapat hindi mo iniisip yun dapat iniisip mo, magkakaroon ako nito ng ganitong bagay. Wow. Mangyayari. Yes, totoo naman. Ganyan dapat talaga tayo mag-manifest, lalo na kung gusto natin ng isang bagay, no? Think, sabi nga nila, madaling yung subconscious mind natin, kailangan aware siya. I mean, hindi kasi natin alam, pag natutulog tayo may gumagana kasi at the back of our mind. So dapat yun, kahit tulog ka, iniisip, paano ba hindi ko maano yung basta dapat lagi kang iniisip mo lagi, sinasabi mo ganyan para ma-manifest talaga yung mga bagay na. So tama, ganyan ka pala talaga. Parang yung pagkakasabi ng ganyan ka pala talaga. Hindi, ganyan ka na, di ba sinabi mo kasi sa akin na ma-manifest mo yung mga bagay-bagay, which is magaling, nakakatuwa. Kailangan mo talaga maniwala sa sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo, especially kung OFW ka. Ako, I tried dito before na nawalan ako, tapos ang hirap. Hindi ko alam ang dami kong friends, pero parang yung mga friends na hindi naman lahat yan tutulong sa'yo during the times na nasa tough times ka. So parang kahit 100 lang nun, parang hindi sila willing, or maybe may mga pinagdadaanan din sila, so hindi ko rin sila masisisi. So hindi naman pwedeng sarili ko lang, sa side ko lang yung isipin ko, tapos magtatampo ako, tapos ganun. So ayun,
Kaya sabi ko sa sarili ko, dapat hindi ako mawawalan kasi ako yung kawawa pag ako'y nawalan. Kaya tulungan niyo yung sarili niyo. Ang daming opportunity dyan, di ba? Ang daming opportunity, pero dapat meron kayong paninindigan. Yeah. Kailangan naman talaga. So, dapat alam mo kung kailan ka maninindigan. Pero grabe din mo ang dilim. Feeling ko kaya pa bang hawakan ng ulap tong Dubai? Hindi yung tubig na niya kasi parang feeling ang init pero parang feeling ko ulan. Wait lang. Hello. Na-receive mo na yung 1-3 ni Lelit? Oo, ipa-extend mo na yan. Kahit 5 days pa, na-extend ko na siya. Oo, extend mo na yan. Sige, France ko naman. Kinonfirm ko. Okay. Saan pa kayo? Magsushoot lang kami dito sa Sige. sige, bye. Okay. So, ayan, ang weather nga dito sabi ni Mark kanina mainit pero parang malulam. Check natin yung ngayon. Sabi kasi nila is uulan daw bukas. Weather forecast. Okay, so bago natin tapusin tong usapan na ito, ano yung mga gusto mong sabihin sa mga taong gusto mag-Dubai tapos akala nila lahat na pupunta dito is madali lang at yung iba mayaman sa Pilipinas na ano yung dapat nila expect at ano yung gusto mong i-suggest sa mga tao pupunta na UAE? Kung doon sa mga tao na gusto mga kababayan na gusto magpunta ng UAE para makapagtrabaho kasi iniisip nila okay sa UAE, well, okay naman talaga sa UAE. Depende lang to sa iyo kung paano mo siya pagtatrabahuan at kung paano mo i-handle yung sarili mo dito sa UAE. Kasi for example, ako, mag-isa ako sa UAE. Meron akong times na ups and downs na hindi mo naman alam, na wala ka namang mapag-sharean or wala kang mapagsasabihan. Kumaga, yun yung sinasabi ko na dapat kaya mong i-handle yung sarili mo na nasa ka lang, kumaga wala ka sa taas, wala ka sa baba, dito ka lang. Tama. Hindi na mo sandstorm. So yun yung gusto mo sa kanila na in case na pupunta sila dito. Tsaka lakas ng loob. Yun talaga. Kailangan malakas ang loob. So ikaw masasabi mo bang malakas yung loob mo talaga? Malakas yung loob. Paano mo in-handle yung sarili mo pag may problema ka, wala kang makausap? How do you handle yourself? Ako parang gusto ko lang manahimik. Gusto ko lang ng katahimikan. Gusto kong nakahiga lang ako nakahiga ako tapos mag-iisip ako ano yung gagawin ko, ano yung next kong gagawin. May times nga na parang akong mababaliw yung ganun. Seryoso? Paano mababaliw? Yung parang gagawin ko, yung hindi ko na alam ang gagawin ko. Gagi, hindi ka na-divert mo yung sarili mo. Kasi ako lately na parang alam ko na yung sarili ko pag na-stress ako. Di ba kasi kadalasan sa stress is super dinidig natin yung yung brain natin kaiisip sa bagay na yon. So ang kailangan natin is i-divert natin yung sarili natin sa pag-iisip dun sa kung ano man yung problema mo na yun. Ako saan ka na-divert? Pagkain? Pagkain. Ako, hindi ko alam, nakikinig ako sa Spotify ng something na parang naka-relax. Hindi, leadership ganito, mga podcast na parang masasabi mo sa sarili mo na tama nga, oo nga pala ganun. Parang alam mo yun, naiiba yung utak mo. Hindi ko alam lately yun na kaya pag kasi stress ako, mapapatugtog ako nito or gusto ko lang ma-divert kahit hindi stress, ayan. So nadadivert yung isip ko. Tapos sa gabi pag di ako makatulog, nagpapatugtog ako ng mga parang yung mga nasa spa music, alam mo gano'n. As nakakatulog ako, nakakatawa lang, parang yung utak mo kasi parang sabi ko, bakit parang isip ako ng isip ngayong gabi, hindi ko dapat ganito, dapat relax lang tayo para mangyari to. Ayun. So di ba LDR kayo? Yes, LDR. Mahirap ang LDR? Mahirap yung LDR pag alam mo yung, syempre pag tumatagal namimiss yung isa't isa. Minsan wala pa rin kayong oras, so kailangan yun marunong kayo mag-usap, schedule. Communication is the key. Pero ang hirap pa rin na parang pag LDR puro video call, puro phone ang hawak.
Hindi ka nahihirapan sa ganun. Mahirap, pero syempre, paano kung syempre mahal mo naman yung tao, mahal mo yung ganito. Ay gagawa ka ng paraan. Gagawan mo ng something na para magiging okay ako kahit okay kayo. Pag LDR, ano kadalasan na pinag-aawayan ng mga LDR? Ang pinag-aawayan ng mostly ng LDR yung syempre walang tiwala, nag-iisip ng kung ano-ano, tawag dito, hindi kumbaga namimiss ka yung time nyo tsaka yung oras. Oo, kasi may time difference. magkaiba yung oras ng Pilipinas at saka dito, so hindi naman pwedeng isa lang ang mag-a-adjust. Kailangan dalawa kayong mag-a-adjust. Pareho kayong mag-a-adjust talaga dapat. Ayun lang. So, tiwala talagang kailangan super update ka pala talaga. Kasi pag hindi nag-update, parang nasan ka. Oo, mga ganyan. Pero paano mo naman sinusuyo pa ang isa? Ayoko na mga tanong na bakit ba? ayoko na mga tanong na ganyan. Bakit? Panunuyo lang naman. Yung parang, paano Hindi kayo na, magbabate? Alam mo yun, ayoko na ng... Pero paano kayo magbabate? Parang first time ko lang si Mark nagsabi ganito. Paano kayo nagbabate? Siyempre paano magbabate? I love you ka lang. Hindi siya nasusunod. Sige, so dead mo na yun. Pag natuwag-usapan yun. So, sige, 23 minutes.